1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Diyos ko, Tuesday na. Wala kaming pasok. Charot. So yon, ang saya lang nung feeling kasi syempre holiday. Tapos sa isang linggo, puro holiday na naman. Charot. Pero kasi marami kaming trabaho ngayon. Nandiyan dyan yung meron kaming competition, tapos meron kaming Christmas presentation. Syempre, ako lang lahat gagawa nun. Kaya medyo nakakaloka, nakakapagod. Ngayon pala pag naiisip ko siya, na-stress na ako. Pero sabi nga sa akin ni PE teacher, laban lang, kaya mo yan. And then dito mo ipakita yung galing mo. O, diba? Tapos sabi niya sa akin, saka mag-exercise ka nga uli. Sabi niya, hindi ka na naman nag-exercise, lumulobo ka na naman. Tapos sabi ko sa kanya, sige, mag-exercise ako mula bukas. Tapos sabi niya sa akin, talaga? Sabi ko, oo. So, gustong-gusto niya yun. Kaya lang kasi, nakakatamad kasi yung uuwi ka ng late pag nag-exercise ka. Syempre, traffic, o, di ba? So, ayoko na abutan ng traffic na stress ang beauty ko. Sabi ko, ang arte-arte mo naman, papayat ka naman, no, di ba? Sabi ko, sige na nga. Syempre, siya yung inspiration ko. Siya yung nagpupush sa akin na sige mag-exercise ka. O, di ba? So kasi gusto niya akong pumayat kasi mahal niya ako. Charot! So yun, nakakaloka. Eto na, marami tayong chika ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga sa lahat ng sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. At saka sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe ninyo. And then, huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang video natin today. Araw-araw pag nagpo-post tayo, sana i-like po ninyo. And then of course, salamat sa pagmamahal at sa suporta. Merry Christmas! O, di ba? At ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika na talaga namang hatid ko sa inyo ng bonggang-bongga na magtataas ang kilay ninyo. Kaya wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Gay Ordaneta 2023. Maraming gumagaya na kay Miss Michelle D sa kanyang evening gown. At isa nga dito, ang panalong-panalo ng kandidata na number 22 na talaga namang ginaya ang gown ni Miss Michelle Marquez D. And then, all mo daw yung mga galawan. Ako hindi naman ako magtataka kung hindi lang sa Miss Gay at sa mga iba pang beauty pageant ang gayahin ang evening gown ni Michelle D at kahit yung mga galawan niya. Kasi iconic siya, o, di ba? So, isa ng iconic ngayon si Michelle D sa ipinapakita ng Pilipinas sa pagmamahal at suporta sa kanya. At ito ay isa sa mga talagang tumatak, di ba, sa ating mga Pinoy. Nakita naman natin yung performance niya doon sa evening gown. Sobrang panalo. So, talagang lahat yan, yung mga kabaklaan, yung mga ibang beauty queen na gusto suotin niya. Si Gloria Diaz, no? Gusto suotin, di ba? O, di Miss Universe yun. Sige lang. Para sa akin, panalo. Isa tong iconic at isa tong tatak Michelle D. O, di ba? So, ikaw, Christine Ann Perez, gusto mo rin ba magsuot ng evening gown ni Michelle D? Di ba? Kung si Gloria Diaz nga, sabi niya, gusto kong suotin yun, nainggit ako. Di ba? Bongga naman kasi. Ako din, gusto ko rin magsuot ng ganon. So, kapag nakakita ako ng pagkakataon na telang ganon, ay nako, magpapagawa ako at magsusuot ako ng ganon. Di ba? So, gusto ko magsuot sa Christmas Day. Di ba? So, yon. So, alamin natin yan kung kaya kong magpagawa ng ganyang gown. Siguro may rami kaming event may Christmas Day at saka meron kaming tinatawag dito, meron kaming Student Day. So, tignan ko kung carry ko magsuot ng ganito. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pantapat ng Thailand, pambato ng Thailand na itatapat nila kay Miss Atisa Manalo, si Prawinich Ruwantong.
nababalitaan nga daw na lalaban nga daw sa Miss Universe 2024. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Ang chika ko dyan, bongga. So yon, so ako para sa akin, hindi siya dapat katakutan kahit nag-first runner-up siya sa supranational nung nakaraang 2022. Parang feeling ko, na-meet ko na to, na-interview ko na to eh. Yes, maganda siya, Morena Beauty. Parang feeling ko yung beauty niya papalo doon. Kung idadalhin to sa Mexico ha, I think magugustuhan to ng mga Mexican. Pero parang feeling ko hindi pa rin to yung talagang sasabihin mo mag-uuwi ng corona sa kanila sa Miss Universe. I think no. So kung makakatapat niya si Atisa Manalo, parang magandang laban to. Kasi isang first runner-up sa supranational at saka isang first runner-up naman sa Miss International. So kung ayan yung pantapat nila kay Atisa Manalo, go ahead. So, di ba? I dare you. So, yon. So, parang feeling ko kasi, yung beauty, hindi ko pa nakikita si Atisa Manalo sa personal ha, pero nakita ko na tong si Prawanich. Yung beauty niya is very common para sa akin. Pero kasi yung styling neto, panalo. Yung lalo na pag inayusan talaga siya, nagmumukha talaga siyang Diyosa. Parang feeling ko kaya niyang kabugin yung beauty ni Antonia Forsyth. And hindi naman to magiging first runner-up doon sa supranational kung hindi kabog yung beauty niya. Pero hindi ibig sabihin na nag-first runner-up siya sa supranational, kakabog na. Pero parang feeling ko kung gusto nila i-maintain yung top 5 doon sa Miss Universe, parang feeling ko ito yung ipadala nilang kandidata. Kasi Oriental beauty, maganda yung beauty, tapos maganda din yung styling, plus maganda din talaga ang pasarela nito. So parang feeling ko kaya niya i-maintain. Pero hindi ako matatakot kung ito yung itatapat nila kay Atisa Manalo. Kasi parang feeling ko naman si Atisa Manalo may sariling diskarte pagdating sa competition. So parang feeling ko kaya din ni Atisa Manalo na talagang tumungtong hanggang top 5 sa Miss Universe kung sakasakaling siyang ipapanalo ng Miss Universe Philippines kung sasali si Atisa. Parang feeling ko kaya niyang maabot yung hanggang sa dulo ng competition. Kumpiyansa ako kasi yung beauty, talagang iba yung ino-offer na beauty ni Atisa Manalo. Plus, gusto ko lang kay Atisa Manalo mag-transformation talaga siya ng bongga-bongga to the sweet girl to fierce girl, di ba? So, sana maging project yun ni Atisa Manalo na bonggang-bongga para sa Pilipinas. Kung gusto niya manalo talaga sa Miss Universe, gawin niya yung makakaya niya kasi pwede naman may talino, may angkin na ganda, may angkin na galing pagdating sa pasarela. So, parang feeling ko kaya niya lahat ng aspeto. So, tingnan natin kung magkakabangga sila ni Atisa Manalo ang ending sa Miss Universe. So, I'm so excited. O, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss Supranational Venezuela 2024? Actually, may kamukha siyang beauty queen, si Marian Habach ng Miss Universe Venezuela 2016. So, parang hindi sila nagkakalayo ng ganda. Ako para sa akin, maganda naman siya, okay naman siya. Tingnan natin kung ano yung performance na ipapakita niya sa Miss Supranational sa darating na 2024 at kung talagang palaban siya at matindi talaga yung ino-offer niyang galing, di ba? Why not, di ba? So, ako para sa akin, interesting yung kandidata nila at nakikita natin na may mga activities yung ginagawa. Maganda yon, panalo yon. So, congratulations and wish all the best para sa laban ng Venezuela sa darating na supranational. So, sa isang taon yan sa May, di ba? Or June. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo Miss Universe 2023, kasintindi ba ng Miss Universe 2022? Paano ko silang dalawa ang naglaban, Mama Sam? Tingin mo sino ang mananalo sa kanila? Iba kasi yung Miss Universe this year para silang bumalik sa Trump era na ang gusto nila ay maganda, matangkad, Latina, magaling magsalita ng Latina. Ayun naman yung in-announce ni Madam, di ba? Ni Madam Ann. So, ayun yung gusto niyang mangyari at ayun yung naipanalo nila. Pero kung quality ang pag-uusapan, syempre, iba yung quality ni Arbony. Talagang masasabi ko, the way kung paano to magsalita, very Miss Universe. Hindi siya kasing ganda ni Shanice, pero yung talino naman neto ni Arbony, Diyos ko, hindi obra si Shanice dito. Iba kasi si Shanice pagdating kung paano to
rumampa, paano siya gumalaw. So, ang pinapakita kasi dito ni Shanice, yung nanalo siya because of her beauty and performance. Yung performance na landi-landian talaga. And then, ito naman si Arboni, syempre, yung kumbaga, MGI era talaga yung peg niya, yung patalinuhan, pagalingan, empowered woman. So yon. Kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko yung MGI era. Kasi para sa akin, ang isang Miss Universe dapat talaga, caliber talaga, pagdating kung paano to magsalita, kung paano to mag-deliver ng mga sinasabi niya, at kung paano siya mag-isip at magbigay ng opinion. So ayun yung gusto kong Miss Universe, kasi doon mo makikita na empowered and confident to isang girl. Plus, nandoon na hindi siya basta-basta babae lang, hindi siya basta-basta beauty queen lang, kasi she is Miss Universe. So, na-identify talaga yung tinatawag na word na Miss Universe, di ba? So yun yung gusto ko dito kay Arboni. Doon sa sa MGI era, more than doon sa Trump era na parang pag tinignan mo parang Miss Grand level lang yung mga ganon, na parang okay lang na hindi ko naman na-underestimate ang Miss Grand kasi ang Miss Grand kasi parang Trump era beauty yung hinahanap nila. So meron na. So dapat ang Miss Universe naman dapat empowered woman talaga. And then I think ang nagbigay nun MGI, yung parang alam nila na gusto ko empowered. Kaya swerte sila Catriona. Alam mo kung si Michelle D nasa MGI era to, panalo to, to be honest, no? So, ewan ko bakit kasi nagpalit pa, nakakaloka. And then, sa Miss Earth naman, Mama Sam, tingin mo kay Miss Philippines, Colombia, Puerto Rico, Thailand, Brazil. To be honest, ang strongest dyan, pwedeng mag-top 4, si Brazil, Puerto Rico, Colombia, Philippines, or pwede din pumasok si Netherlands, si Ukraine, kasi iba din yung beauty ni Ukraine na nakakaloka na sobrang ang ganda din. Tapos ito din si Netherlands, sobrang barbihan din yung itsura na talaga namang masasabi ko, oh my God, oh my God, oh my God, di ba? So akong tatanungin mo, malakas yung laban ng mga to. Pero kasi may nagsasabi sa akin na Mama Sam, ano naman masasabi mo sa Miss Vietnam na sila yung host country? I'm glad na nandiyan dyan ng Vietnam, na nakikita naman natin yung kandidata nila, may iba ding ino-offer dito sa Miss Earth, at naniniwala din ako sa galing ni Miss Vietnam. So ngayon, si Miss Vietnam, para manalo siya dito sa kanilang bansa, na ko saan ginagawa ang Miss Earth, dapat ang gawin ni Vietnam ay ipakita niya talaga sa hurado. Kasi yung beauty nandoon na eh. Pero syempre, kung titignan mo yung beauty ng iba, mas kakabog yung beauty ng iba. So, hindi mo siya masabi na front runner kasi iba yung beauty kasi ni Miss Vietnam. So, dapat talagang ipakita niya sa galing. Kasi ang Miss Earth naman, fair naman sila eh. It's not only about beautiful face, it's about the caliber of the candidates. Kung paano to magdi-deliver, kung paano to lalaban, kung paano yung execute niya pagdating doon sa entablado. So doon talaga sila magbe-base. So ngayon, yung ganda, hindi naman sila masyado tumututok na sino ba yung pinakamaganda, kasi si Korea hindi naman siya yung pinakamaganda noong nakaraang taon, but meron siyang charm na ino-offer. So I think malakas yung laban ng katulad ng nasa Europe area. So, kasi kung ganda, grabe, at saka yung mga charming. Pero depende sa profile nila kung pasok ba talaga sila sa panlasa ng organization ng Miss Earth. And then, nakikita ko din na nakikipaglaro din dito ay yung mga Latinas. Kasi yung mga Latinas ngayon, parang lahat ng beauty queen sumasabay ang Latinas. Kaya, masasabi ko na depende to sa competition kung ano nga ba ang magiging takbo nito. So, kung may laban ba o wala. For now, nakikita natin yung mga malalakas, kung sino yung nagbibigay ng performance, kung sino yung talagang gumagawa ng ingay. So, yon ang nakikita ko dyan sa Miss Earth. So, abangan natin kung ano pa yung mga pasabog. And then, pagdating naman dito sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Antonia Forsyth, she's sa supranational at naging first runner-up siya dito sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, dapat bang i-encourage ni Antonia Forsyth na lumaban si Michelle D sa supranational? To be honest, sa akin, yes. Nung lumalaban pa lang si Michelle D doon sa
sa national pageant ng Miss Philippines, Miss Universe Philippines, nakikita naman na yung potential na pwede si Michelle din maging supranational din. Pwede din maging universe, di ba? Pero Charm, hindi siya na ano doon. Talagang dalawang pageant ang pwede kay Michelle D. Ang supranational at saka ang Miss Universe. So, malaki si Michelle D kasi napadala siya sa Miss Universe at naipakita niya yung performance niya dyan ng bonggang-bongga kung paano makipagsabayan sa mga kandidata. At hindi tayo binigudo ni Michelle D. But kung tatanungin mo ako, dapat ba i-encourage ni Antonia na sumali ito si Michelle D dito sa supranational? I think yes. Why not? Kasi parang feeling ko, malaki din yung potential ni Michelle D na maging isang supranational queen. Lalo na ngayong mainit pa siya. Kasi parang feeling ko, nakita ng buong mundo kung ano yung performance na ipinakita niya doon sa entablado na Miss Universe. And then, timing din na nandoon din yung organization ng supranational to support Antonio Forcil. Plus nakita nila yung friendship ni Antonio Forcil. So magandang chance to na para kay Michelle D to get talaga yung title holder na sinasabi mo. Kasi dito sa Miss Universe, yes, naniniwala tayong dapat siya ang Miss Universe, pero hindi niya nakuha ang corona. So to prove talaga na kung gusto niya talaga magkaroon ng corona, ito yung chance niya na maisalang siya dito sa supranational sana. So sana ang Miss Universe organization makapag-isip sila na what if talaga itry pa ni Michelle din ng isa pang beses dito sa supranational, and then try niya na ipakita dito yung galing na ipinakita niya sa Miss Universe. I think perfect for Michelle D to get the crown, di ba? So yun yung exciting doon. So ako, para sa akin, yes na yes ako dyan. Go to the supranational para alam mo yun, yung parang hindi man Miss Universe ang nakuha mo, hindi man Miss World, baka naman sa supranational. Like Pauline Amelets, di ba, pinupush natin maging universe, pero biglang isang iglap pinadala sa supranational, first runner-up. So, syempre, hindi naman na natin kayat pa ipadala sila dito sa Miss Gra, utang na loob. Doon talaga sa supranational. Fit na fit para si Michelle D doon. And then, I think, perfect for the crown. Diba? So, yon. Ang tanong dito, willing ba si Michelle D na sumugay para sa isa pang pageant? O, di ba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling lang at laban lang Pilipinas. So yan! So yun guys, huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang video natin today. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like. And then, so guys, syempre hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.